Magandang umaga, Carla, at good morning din sa ating mga boss. Medyo crucial nga ang aasahan nating panahon na sa susunod na mga oras pati na rin araw, dahil nga hindi lang isa, kundi dalawa ang sama ng panahon na ating binabantayan sa ngayon. Pero bago muna yan ay naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa kanina yang 6:40 ng umaga. Ayon dito ay nagkakaroon ng pagkidlat pagkulog dito po yan sa Batangas at partikular yan dyan sa Laurel, Lemery, Calaca, pati na rin dito sa Taal. Kasama din po dyan ang Zambales, ilang porsyon ng Tarlac at gayon din dito sa Nueva Ecija. Mga kababayan, magtatagal po ang mga pagkidlat pagkulog sa loob po yan ng 2 oras at yan po ay maaaring magdala ng malalakas na hangin, pag-ulan, pati na rin pagbaha. At para naman po mabigyan tayong liwanag tungkol dito sa track ng dalawang sama ng panahon, narito po makakasama natin si Pag-asa weather forecaster Glyza Esculiar para magbigay linaw dito. Magandang umaga po, Miss Glyza. Magandang umaga sa iyo, Aubrey, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV at Good Morning Boss. Hinggil po sa dalawang sama ng panahon na ating binabantayan, unahin po muna natin yung mas malapit po dito sa landmass o yung nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nasa na po ba ang exact location nito sa ngayon at gayon din, ito po ba ang nagdulot ng malalakas na pag-ulan mula po kahapon hanggang kaninang umaga? Meron nga tayong minomonitor na low pressure area, huli itong namataan 280 km silangan po ng Baler, Aurora. Dito sa ilang bahagi ng Luzon, gaya po ng Cordillera, Cagayan Valley at dito sa Ilocos Region, Central Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, ay yung convergence area na kaugnay po ng low pressure area ang nagbigay ng paulan dito po sa nabanggit kong lugar, kasama na po ang napag-ibayong southwest monsoon. Samantala dito naman po sa ilang bahagi po ng bansa o yung natitirang bahagi pa ng bansa ay southwest monsoon naman po ang nagbibigay ng mga pag-ulan. So ayan, nalinaw po sa atin ni Ms. Glyza na halos yung malalakas na pag-ulan na naidulot ng pagka-enhance nga nitong southwest monsoon na nagbigay pong paulan dito yan sa ibang bahagi ng bansa. Gayun din dito po sa malaking parte ng Metro Manila pati na rin po Central Luzon, ayan nga po ay yung convergence ng low pressure area. Kaugnay po dito, nasa loob na sa LPE po na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ano po ba yung senaryo o yung tutunguhin na nakikita natin tungkol dito? Itong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, within 36 hours ay inaasahan pong matutunaw po ito o magiging isang trap o hihina dahil po meron po itong kasunod dito po sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility na mas malakas na sama ng panahon o isa ng ganap na bagyo. At dahil po sa itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na bagyo ay masigit na mas malakas dito po sa low pressure area naman na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Within 36 hours, gaya na nga ng aking nabanggit, magiging parte na lang po ito ng sirkulasyon ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po sa loob ng 36 hours ay hina po ang nasabing low pressure area na ating monitor sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. At magandang balita po yan para sa ating lahat dahil inaasahan nga pong hihina itong low pressure area na nasa loob po yan ng Philippine Area of Responsibility. At nabanggit na lamang din po ang bagyo na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Linawin lamang natin yan na sa ating mga televiewers na ito po ay meron po tayong dalawang sama ng panahon na binabantayan. Ito nga pong nabanggit ni Ms. Glyza, yung pong ikalawa, ayan na nga po ay naging ganap na tropical depression habang nasa labas pa po yan ng ating PAR. At sa ngayon, tatanungin po natin si Ms. Glyza, nasa na po ba ang location nitong tropical depression na ito at mabilis po ba ang nagiging paggalaw nito? As of 2 a.m. o alas 10 po ng madaling araw, ang nasabing tropical depression ay huling namataan sa layong 1,960 km silangan na po ng Visayas. At ito po ay inaasahang kikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. At ito po bang tropical depression na ito, kailan po ba ito inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility? And by the time po na pumasok yan, ano po ba yung ipapangalan natin dito? Itong nasabing tropical depression outside the Philippine Area of Responsibility, inaasahan pong papasok Sunday po ng hapon. At
dahil po sa pagpasok niyan ay kikilos po, pa rin po ito ng pahilagang kanluran sa mga susunod na araw at tatahakin po nito ang path patungo po ng Japan. That will be on the 9th and 10th of July. So ayan nga po, maaari po itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayon pong linggo ng bandang hapon o gabi. Kaya po mga kababayan ay antabayanan po natin ang magiging susunod na mga forecast kaugnay dito. Sa inyo naman po, ano po ba yung aasahang lagay ng panahon ng ating mga kababayan sa buong maghapon ayon po sa inyong 5 a.m. weather forecast? Para naman po sa magiging lagay ng ating panahon sa loob ng 24 oras, dahil nga po sa low pressure area dito po sa silangan po ng Baler ay asahan po dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley kasama na po ang Central Luzon at Metro Manila. Asahan po dyan ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan at in between po posible po yung pagkidlat at pagkulog. Samantala naman po dahil po sa napag-iba yung habagat, asahan po dito sa Mimaropa area, Bicol Region, Calabarzon, at dito po sa Mindanao, ang mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Posible rin po ang pagkidlat pagkulog nga in between po ng mga mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan. Samantala sa Visayas area, although po may southwest monsoon o habagat pa rin, relatively po mahina po ito. Kaya pwede lang po nito nga ulan na maidulot ay mga localized thunderstorms o yung tinatawag po nating short-lived heavy downpour. At posible po yan, lalo na po dakong hapon o gabi. So ay mga kababayan, medyo marami nga po yung mga lugar na pwedeng magpaulan itong low pressure area o kaya kung hindi naman itong southwest monsoon natin. Kaya huwag pa rin kalilimutan na magdala ng payong o di kaya ay kapote para hindi kayo mabasa ng ulan ngayong araw. At nagpapasalamat po tayo kay Miss Glyza Escolar sa pagpapaliwanag nga po sa magiging interaction nitong dalawang sama ng panahon pati na rin po yung mga tutunguhin nito. Maraming salamat Miss Glyza. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa. Magbabalik kami matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaaring bisitahin ang aming website and other social media accounts. At syempre, sundan nyo rin ako mamaya yan sa susunod kong update. Mamaya po yung 8:45 ng umaga sa GMB Balitaan. At ako po ang nakasama ninyo ngayon, ang inyong weather darling na si Aubrey Nair na nagsasabing kahit anong panahon, may pag-asang bumangon. Magandang umaga, back to you, Jules.